Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Okay, pag-uusapan po natin ngayon itong malalimang pagsusuri, no? Dito sa nagaganap, yung kampihan na nagaganap sa pagitan ng mga media oligarchs, kampihan ng mga media traditional, yung UP, mga estudyante, o yung nire-represent ng UP, yung buong intellectual community, at saka yung left, no? So meron silang unholy alliance laban naman dito sa kabilang panig naman. Narito si Pangulong Duterte, yung mga DDS, at saka yung social media. Ang question dito, sino ang totoong naglilingkod sa mamamayang Pilipino? Yan ang paglilingkod natin, pilit natin susuriin. Medyo parang mag-historical no? Historical flashback sa mga pangyayari sa Pilipinas. So yan ang paglilingkod natin sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung notification bell dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Okay. Pag-usapan po natin. No? Yung nangyayari po na to, na rally, kabi-kabila, yung mga taga-UP, no? Sa mga UP campuses, may mga rally po sila, anti-terror bill. Diba? Sinisigaw nila yung pagkitil sa kanilang karapatang magprotesta. No? Sa isang banda, kasama rin yung mga artista ng ABS-CBN na sa kabila ng yung kanilang ABS-CBN o yung kanilang studio pinagtatrabahuan ay nasa bingit ng alanganin, na instead na ipagtanggol nila, no, mayroong bagong atake itong mga artista ng ABS-CBN. Dati sukdulang ipagtanggol nila itong kanilang network na pagsabing ito ay naglilingkod sa mamamayang Pilipino, na ito ay para sa 11,000 nilang manggagawa. Pero matapos yung hearing mula nung Miyerkules, no, walang sumasagot. At nung naglabasan sila isang araw, Vice Ganda, Angel Locsin, iba pang artista kasama ng dalawang beauty queen natin na si Catriona at saka si Pia Washback. Parang yung tono anti-terror bill, no? So, tapos yung nagre-represent sa ABS-CBN, di ba? Yung Inquirer nagre-represent naman sa print media. Talagang todo na yung atake, no? Nakita naman natin, hina-highlight nila yung mga na ito yung worst na kawalan ng trabaho. Nakakatawa talaga, no? Alam naman ng mga Pilipino na pandemic, di ba? Ano nila, no? Hina-highlight nila masyado na ito na yung worst na unemployment rate, pinakamataas, pinakamaraming nawalan ng trabaho ngayon sa panahon ni Duterte. Ang nakakatawa doon, hindi po sa panahon ni Duterte dapat panahon ng pandemic. Kasi buong mundo po, maraming nawala, milyon-milyon ang nadiskaril ang trabaho. So, hindi fair, no, na sisihin mo si Pangulong Duterte na ngayon ang pinakamataas na employment, milyong-milyong Pilipinong walang trabaho. It's unfair na isisito sa Pangulo. Di ba? Okay, panahon ng binabattle natin o patuloy tayong lumalaban dito sa unseen enemy natin na COVID-19. Tapos
yun nga, no? Terror bill, anti-terror bill. Kung papansinin naman natin, UP community lang. Wala namang sumusunod pa, no? Sa lahat ng kaguluhan na to at mga artista, nasaan yung masa? Di ba? Nasaan yung suporta ng taong bayan? Sa kabilang banda kasi, patuloy yung Pangulong Duterte na tumutugon, di ba? Patuloy siya sa paggampan, pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng mga benepisyo sa mga namatayan dito sa COVID-19. Patuloy na nag-iisip para sa mamamayan. Sa kabilang banda, yung paano, aminin man natin at hindi, doon patungo yun, no? Paano mapalayas sa pwesto tong si Pangulong Duterte. Ang tanong ko nga dyan, nasan yung mamamayang Pilipino sa equation niya? Sa dalawang nagbabanggaan na puwersa sa lipunang Pilipino ngayon, nasan yung suporta ng taong bayan? Kasi pareho sila nagsasalita na para sa bayan, para sa bayan. Pero sino talaga yung naglilingkod sa bayan? Sino talaga yung sinusuportahan ng bayan? Okay. Magkwento lang tayo ng konti, no? Alam niyo, nung EDSA 1, kagagraduate lang natin ng high school niyan, no? So, parang hindi pa tayo ganun, di ba? Hindi pa naman tayo aware masyado sa... Ang gusto lang natin, dahil laki kami sa hirap, alam mo yung laki sa hirap, pagka-graduate mo na high school, wala kang iniisip kundi makapagtrabaho. Di ba? Sana ko papasok. Pag nagkukwento nga ako sa mga bata, kung ano yung una kong trabaho, hindi nila maintindihan kung ano kailangan ko pa ipaliwanag. Pero kayo, mga viewers, marami sa inyo alam tong trabaho ko. Nagtrabaho po ako sa special offer. Special offer. Alam niyo yun. Pero yung mga bata, hindi na alam. Okay. May time na bandang 2001. 2000 ba? 2001 ba? Si Erap, di ba? Nanalo ng isa sa pinakamalaking panalo, no? Sinuportahan ng masa si Erap, eh. Pero nalantad yung, alam niyo naman tayo, anti-corruption. Ano na ako niyan, graduate na ako ng college. Nagtatrabaho na ako. Sabi ko, hindi ako nakarating nung EDSA 1, eh. Gusto ko namang maging part ng history. Gusto kong dito ako sa EDSA 2. Totoo ako, ha. Ako, totoo. Hindi ako binayaran, wala nagbayad sa akin. Wala akong organisasyon. Nagpunta lang ako ron mag-isa. Kasi free naman, di ba, EDSA. So, may nakakwentuhan ako. Kasi wala kami ron sa sa main stage, eh. Parang seksikan na ron. Dito kami. Kwento ko lang, no? Yung hapon ako nagpunta, gabi. Isang gabi lang ako ron. Ang napuna ko rin sa lahat ng nagpupunta sa EDSA 2 nung time na yun. Laban kay Rap, di ba? Corruption, nakita naman natin, wetting. Lantad na lantad yan kasi dahil sa impeachment trial. No? Yan sila Soto rin dahilan. Ayaw nilang pabuksan yung ebidensya. Yung pala, wala naman palang laman yun. Kung pinabuksan nila, hindi magagalit yung tao. Yung mga tao na to, pagdating mo ron, maninibago ka. Ang ine-expect ko kasi doon, all walks of life, di ba? Ako kasi mahirap, eh. Pero nagtatrabaho na ako at that time. Sabi ko, mag-half day ako para diretso ko. Maging part ako ng history ka ako. EDSA 2. Pagdating mo ron, nakita mo yung mga Ayala. Yung mga Ayala sila, Sobel Ayala. Tapos anyayaman. Mga kasama nila, anyayaman. Kainan ng mga parang malaking picnic na masayang atmosphere. Di okay naman. May nagko-concert.
Tanda-tanda ko pa kasi kata nun eh. It's Raining Men eh. Yun yung kinakanta nung ano eh. Sabi ko, okay naman pala. Pero yun na napun ako, no? Yung ayayaman ng mga nagrarally. Ako lang yata yung mahirap na, naligaw doon, no? Tapos doon ako tumatambay ako doon sa may Japanese TV, ano, yung kinukunan nila. Nakikigano naman ako para makita ko sa TV sa Japan. May interview doon ako sa likod. Anyway, yun yun, no? Yun yung isang realization ko doon. Pucha, parang pangmayaman lang to. Medyo, siyempre, baha ng mga sandwich. May mga baon sila lahat eh. Pinamumud-mud. Tapos, kinabukasan, umalis na si Erap. Di tagumpay na. Ang ano ko doon, ang isa ko pa nakita doon, yung after nun, pagkatapos nung nanumpa na si immediately after ng EDSA 2, nag-EDSA 3, no? Ito, parang hindi na alam to na nakakarami. Ilang araw din yun, parang 3 araw eh. Sinisiege ng mga tao yung ano, yung Malacanang, no? Yung masa talaga. Mga nakatsinelas, binabato, batuhan. Tapos siguro after 2 days ba, naganap yung EDSA 3 na yun. Siyempre, hindi naging matagumpay, di ba? Yun yung time na may panawagan doon sa lugar namin na babawiin yung EDSA. Baka kung sinong gustong sumama. Libre naman, hindi rin ako binayaran. Sama naman ako. Isang bus kami. Tapos may mga, ano yata kami nun eh. May mga poster na bawiin ang EDSA. Yung ibig sabihin yung EDSA 2, babawiin niya uli yung EDSA. Nakita mo yung Abinida, oh, panay bato. Katatapos lang nung ano nun eh. Nung habulan, mula Mindiola hanggang Abinida. Yung recto na yun, panay bato yun. Tapos kitang-kita namin yung dinadaanan namin, di ba may post. Ayan ang mga bayaran. Tapos minumura kami ng mga tao. Sabi ko, eto yung masa eh, di ba? Ito yung supposedly pinaglalaban namin sa EDSA 2. Bakit galit sa amin? Di ba? Yun yung aking ano eh, aking realization nun. Teka muna, ang nakasama ko sa rally, panay mamayaman. Particular yung si Sobel Ayala. Kasama ko, nakita ko rin. Tapos ang yayaman talaga, as in makikinis yung, alam nyo naman yung kutis ng mamayaman eh. Di ba? Ibang klase. Tsaka yung bango nila, iba. Yung naninikit sa ilong. Tapos yung masa, yung dinaanan namin, yung bus namin, minumura kami. Sa PI kayo, mga bayaran. Hindi naman ako bayaran. Babawiin lang namin yung EDSA. So meron akong realization doon. Sa sarili ko lang, hindi ko pa na masyadong napapalawig yun. Na yung masa, iba yung ano, no? Yung mga nagrally, panay mayayaman, nakiangkas lang ako. Tapos yung totoong masa sa Maynila, kampi kay Erap, no? Na wala nagawa. Ngayon, eto na naman, no? Biglang, yung ipinalit mo pala, no? Kay Erap, kahit maka-GMA yung iba sa inyo, pasensya na kayo. Pero, worst president, no? Grabe. Kung si Erap ang corruption, ang katwiran nga ni Erap, 'di ba? Hindi pala ni Erap, yung mga supporter ni Erap. Ang katwiran nga nila, nagkapera nga si Erap, pero hindi galing yan sa kaban ng bayan, galing yan sa weteng. Ito talagang sumunod, no? Ang daming issue, 'di ba? Nariyan yung Hello Garci, nariyan yung CTE scandal at iba't iba pa, no? Ang lalaki ng parang grabe. Kung tinutulan natin kay Erap yung wetting lang, yung ipinalit, sabi ko, hindi na karapat dapat na maulit to. Sa sarili ko lang. Hindi naman siya gusto pala ng masa, 'di ba?
Ang gusto ng masa, siyempre yung karapatan nila, yung ibinoto nila, huwag mong tanggalin sa kanila yung karapatan na yan. Tapos eto, no? Yung pumalit kay, kay Gloria, mas worse pa, no? Si Pinoy. Pinoy, nauso yung noy-noying, yung clueless siya sa mga talagang pinakabanban yata na naging Pangulo ng Pilipinas, no? Si Noynoy. Sabay, nagkaroon tayo lahat ng pag-asa nung eto na si Pangulong Duterte. Alam nyo, talagang kikilabutan kayo nung napanood nyo yung coverage ng yung meeting de avance niya, yung sa Luneta na punong-puno, na talagang sinasabi niya yung anti-drug campaign niya, no? First time ko napanood si Duterte. Hindi pala, sa mga debate napapanood din natin. Sabi ko magaling to, komedyante. Tapos doon, no, yung kuhang-kuha niya yung masang Pilipino. Ito talaga yung may suporta ng tao, no? Si Pangulong Duterte, punong-puno yung Luneta. Hindi hakot yun, ha? Alam nyo, ngayon lang ako nakakita na ang dami nagbo-volunteer. Dito sa amin, wala naman namimigay ng t-shirt ni Duterte. Merong isang printing company dyan na dala po kayo may nakapaskil doon. Lahat ng gustong magkaroon ng t-shirt ni Duterte, dala kayo ng t-shirt, libre tatak. Ganon yung volunteerismo ng tao. Gusto na nila yung pagbabago. Gusto ng mga mamamayang Pilipino yung pagbabago. Okay, bakit ko kinukwento to, no? Kasi dyan lahat eh, yung hindi nila maunawaan. Ito na yung yung mga intellectuals. Kasi intellectuals yung ako intellectual ako noon. Intellect ang namuno sa EDSA 2. Hindi pa natin alam na di ba? Ang nagtermino na sa mga yan si Pangulong Duterte na. Pinamunuan niya ng mga oligarko / mga intellectuals. Kasama ko riyan sa mga nagpalayas kay ERAP, no? Yung kumbaga yung kagustuhan ng mamamayan, hindi na siya nasunod, di ba? Sa EDSA. Hindi pa ako halos tao nung EDSA 1 eh. Pero nung EDSA 2, nakita ko sa aktwal yun. Ito yung pinaglaban namin sa EDSA 2. Tatanggalin mo kay ERAP na duly elected. Pero, siyempre, corrupt eh. Natural lang natanggalin. Pero, ang makikinabang etong mga oligarchs, no? Yun eh. Magmula nun. Yung EDSA, nakikinabang dyan, mga oligarch eh. Nakukuha nyo, kada nagpapalit tayo ng Pangulo sa EDSA, sila nakikinabang. Mas lumalaki yung kapangyarihan, mas lumalaki yung ABS-CBN, lawak-lawak na ng kingmaker na, yung mga Ayala Sobel, lahat, di ba? Antindi. Sabi ko nga, yun pala, no? Tapos dito kay Pangulong Duterte, lahat nung pinaglalaban ko nung ako ay kolehiyo, anti-imperialist, anti-oligarch, dito, no? Siya yung nagdala. Ibig ko sabihin, naluklok yan si Pangulong Duterte. Ito hindi totoo, ayaw sa kanya. Majority, pag sinabi kong intellectuals, hindi lahat ng intellectual, pero majority. Kasi hindi nila maunawaan bakit kinakailangang manalo yung isang tao na willing pumatay, mura ng mura, yung standard na mababang uri ng tao ang tingin nila, no? Na yung mga pang-bobo lang yung maniniwala dyan. Hindi nila naunawaan yung masang Pilipino. Ang masang Pilipino, ang tingin ng mga intelektual at saka ng mga oligarch, bobo na pwedeng paikutin. Tignan nyo kung paano nila tayo i-treat. Kung paano nila i-treat yung mga masang Pilipino, yung mga OFW. Uutuin lang natin yan. Tignan nyo.
nare-realize ng ABS-CBN na hindi na uto-uto. Ang wala noon, nung EDSA 1 at EDSA 2, ang wala noon yung social media. Very powerful. Alam nyo, pambasag to eh. Napakatagal na armas ng mga oligarko, yung media, yung traditional media, at saka yung mga supposedly intellectuals. Yan, yung mga nasa UP, lahat ng mga intellectual na yan, majority, mga nasa universidad, na mataas masyado yung pamantayan sa buhay. Yan yung mga nagkakampihan yan eh. Di ba? Ang tanong ko, nasan yung masang Pilipino sa mga pinaglalaban nyo lahat? Kasi nakalimutan nila lahat na itong Pangulong to, sinuportahan ng milyong-milyong masang Pilipino. Hindi nila nakikita yun eh. Bakit ka nagrarally? Para saan yung pinaglalaban nyo? Dati may sinasabi pa kayong masa, di ba? Ngayon, yung rally ngayon, anti-terror bill. Anong pinaglalaban? Asan yung masa dyan? Okay pa yung maunawaan mo pa yung mga rally na taas. Yung noon, kaya effective. Bakit sa mga rally noon kasama yung masa? Bakit ngayon purely the intellectuals na lang, sa UP community na lang? Hindi pa nga buo yung intellectual community. Hindi nga sumasama yung ibang universidad. Sabagay, yung UP naman ganyan. Akala nila susunod sa kanila yung iba. Pero sa kanilang mga pagrarally ngayon, sa kanilang pagpoprotesta, nasan yung masa? 'Di ba? Alam nyo, kaya naging ano yung mga yan, kaya naging aktivista yung mga tao na yan, mga estudyante na yan. Kasi maglilingkod sila sa masa. Sa rally nyo against anti-terror bill, nasan doon ang masa? Hindi nga naunawaan ng masa kung bakit dapat mag-rally sa isang batas laban sa terorista. 'Di ba? Ngayon, alam niyo nangyayari ngayon, unti-unti nang lumalayo yung intellectual community sa pamumuno ng UP community sa totoong masa. Alam niyo yung totoong masa? Eto na. DDS na. Bakit? Kasi natutugunan ni Pangulong Duterte, nauunawaan ni Pangulong Duterte yung pangangailangan ng masa. Very visionary. Magla-lockdown siya. Di ba? Asan yung mga intellectuals? Tumutol sa lockdown. Nung simula, tutol yung mga yan. Yung majority na intellectuals, basta kahit anong lahat gagawin ni Pangulong Duterte, tutol sila sa drug war. Pero bakit napaka-popular ni Pangulong Duterte? Kung tinututulan nila, sila rin nagtataka. Ang wala sa equation nila, nag-iisip na ngayon yung masang Pilipino. Meron na silang pinagkukunan ng impormasyon. Hindi na lang ABS-CBN, Inquirer at mga traditional na media. Meron ng social media ngayon. May mga katulad na nila Badong Aratilis, nila Banat Bay at ng kung sino-sinong mga tao na may kakayahang mag-isip para sa masa. Ang tanong, totoo bang ang pinaglalaban nyo ay yung pagiging aktivista nyo? Questionin nyo muna sarili nyo uli. Yung mga nagrarally. Ano yung pinaglalaban nyo ngayon? Kasi noon malinaw eh. Di ba? Noon, ang mga aktivista noon, panahon ni Marcos, martial law. Huwag naman masasaktan yung mga ano ni Marcos. Kasi siyempre, naapekto. Sabi nga sa inyo, walang pang kontra eh. Kung yung media, hinuhubog yung media na masama si Marcos, corrupt si Marcos, eto kinakailangan natin gawin. May katotohanan rin naman yun. Pero, yung konting katotohanan, mas marami rin yung dagdag. Nag-alsa kayo, EDSA 1.
Ang point ko lang mga kapatid, nakukuha pa ng masa yung mga pinaglalaban noon. Kaya yung pag nag-rally noon, malalaki pa. Kasi nakukuha pa nila yung masa eh. Ngayon, may kasama ba yung mga taga-UP na nag-rally laban sa anti-terror bill na talagang masa? Anong concern ngayon ng masa? Habang nagrarally ang mga taga-UP ng anti-terror bill, na ayaw nilang magkaroon ng batas laban sa terorismo. Habang nagrarally sila, ang masa namumblema kung paano makakarating dun sa papasukan na trabaho. Ang masa pinoproblema kung kailan darating yung ayuda nila. Ang masa nagso-social distancing para wala nang ang masa nagsusuot ng face mask. Lumayo na masyado nang malayo yung intellectuals ngayon, yung intellectual community. Ang layo-layo niya na sa totoong masa. Yung totoong masa, yung OFW na naghatid sa atin ng yaman, na hindi na alam ngayon kung meron pa silang trabaho uli na babalikan doon sa ibang bansa dahil sa pandemic na to. Yung totoong masa ngayon, pinoproblema paano sila makakasurvive sa susunod na mga araw, sa susunod na mga buwan. Hindi nila pinoproblema yung batas laban sa terorismo. Ganun na po kalayo yung agwat ng mga aktivista sa kanilang pinaglalaban na masa. Ang gusto ng masa ngayon, paano sila magkakatrabaho? Paano sila papasok sa trabaho? Ang layo na. Dati meron pang pagkakaisa eh. Kasi ang panawagan ng nakikisimpatya pa talaga yung intellectual noon. Ngayon hindi na. Totally. Intellectual. Nagsanib na sila na. Bakit? May mahihita ba yung ABS-CBN pag nakipagsanib dito sa mga intellectual? Meron. Kung sakaling bumagsak yung pamahalaan ni Pangulong Duterte, di ba? Alangan naman labanan pa sila ng susunod na pamahalaan. Isa nga sila sa nagpabagsak. Kaya, mga kapatid, ito ay hindi to simpleng labanan na wala tayong pake. Nagkakampihan yung mga kalaban ni Pangulong Duterte. Anong gagawin natin? Di ba? Tayong mga supporter. Ang point ko lang, wag nating hayaan na mabalik tong mga to. Naaawa ko sa mga aktivista ngayon. Kasi ang layo na nila. Yung mga pinaglalaban na nila. Hindi na para sa yung bakit sila naging aktivista? Maglilingkod sa masa yan. Diba? Yan yung pinapangaral sa kanila. Paglilingkuran nila yung masang Pilipino. Nasaan ang masang Pilipino? Sinusuportahan si Pangulong Duterte na kinakalaban ng mga aktivistang ito. Ibang-iba. Itong Pangulo na to, marami akong kakilala. Mga dating aktivista, mga kasama ko dati. Dito na nakasuporta. Kasi siya lang talaga eh. Yung pinaglalaban noon na anti-US, sino to talaga ang presidenteng tumayo, nagkaroon ng paninindigan laban sa US? Ito lang. Hindi siya tumayo para awayin yung US. Tumayo siya at sabihin na, ituring nyo kami kung totoong magkaibigan tayo. Magturingan tayong magkaibigan. Kinaibigan niya rin yung ibang bansa na hindi naman dapat kinakaaway. Dahil lang sa gusto ng mga dating Pangulo na isa lang ang kaibigan. Mga kapatid, medyo na umaalagwa na ako. Ang point ko lang, sa lahat ng ipinaglalaban ng mga tao, dapat laging kasama yung mga Filipino. Hindi yung ang pinaglalaban mo, yung kukonting tao. Sino ba yung apektado niyan ng anti-terror bill na yan? Bakit yan yung sinusulong mo? Bakit yung mga tao galit sa ABS-CBN? Diba?
Ang issue na gusto ng mga tao na pag-usapan natin ABS-CBN dahil harap-harapan niloloko tayo, tapos kayo gusto nyong tutulan. Bakit nga pala yung intellectuals, bakit kayong mga aktivista, walang sumasama sa inyo para tutulan yung ABS-CBN? Tignan nyo, anti-terror bill, bill pa lang yan, hindi pa nga napipirman, hindi pa nagiging law, tinututulan nyo na. Meron tayong saligang batas, nilalabag ng mga Lopez at ng ABS-CBN, hindi kayo tumututol. Yung buong UP community na yan, very supportive sa ABS-CBN. Nasaan ang hustisya nyo? Nakikita ng tao yan. Yan ang kitang-kita ng sinasabi nating masa pare-pareho. Yan ang kitang-kita ng sinasabi nating ipinaglalaban natin pare-pareho. May isang lumalabag sa saligang batas, hindi nyo tinututulan. Bagkus kinakampihan nyo pa, sinusuportahan nyo pa. Oligarkiyang si Lopez, sinusuportahan ninyo dahil lang sa kunwari ang press freedom. Oligarkiya, nakikinabang, ang daming nilabag na batas, todo kayo suporta. Pero ito, hindi pa batas, tinututulan nyo na. Dahil napiperceive nyo na pwedeng pagsamantalahan.